Hapon po sa inyo mga kapatid, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ngayon po ay Sunday, na tinatawag na Linggo ng Pagkabuhay. Kaya pag-aaralan natin, babalikan natin konti yung iba. Dahil Holy Week ngayon, at ngayon ay Linggo, babalikan natin yung kahalagaan ng kamatayan ni Jesus Christ. At sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay manalangin. Manalangin muna tayo, no? Para lalo tayong pangungunahan ng banal na Espiritu. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa pagkakataon na ito na kami ay sama-samang makinig, mag-aral na iyong mga salita patungkol sa iyong kamatayan at ang muling pagkabuhay na napakahalaga, O God, na dapat namin malaman, O Diyos, bilang mga mananampalataya, sapagkat napakaraming benepisyo ang ipinagkaloob mo sa amin na mga anak mo sa dakilang bagay na ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, O Diyos. Kaya pangunahan mo kami, banal na Espiritu, maging sa mga nakikinig. O God, lakipan mo, Diyos, na mga tanda't kababalaghan ang mga oras sandali. Sa mga viewers, lahat ng mga nakikinig, na aming gugugulin, Panginoon, ay tunay. Ang pagkilos ng iyong kapangyarihan ay iba yung maranasan ng bawat isa. Dahil ikaw ay buhay na Diyos at hindi nagbabago. At ang iyong salita ay buhay at mabisa. Panginoon, may dulot itong kagalingan, kalakasan, pagpapala, may dulot na buhay, may dulot na himala, O God, sa mga nananalig at nagtitiwala sa iyo. Kaya, O Diyos, amin ang dinideklara at inaangkin ng tagumpay at dakilang bagay na gagawin mo sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya ang paksa natin sa hapon na ito, the death and resurrection of Jesus Christ. Nang pinakateksto natin ay matatagpuan natin doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 23. Ito po ay napakahalaga na dapat maunawaan at malaman ng mga lalo na sa atin ng mga mananampalataya na sa ating kapanahunan, lalo na yung ating nararanasan sa araw-araw ngayon, dahil ito na yung hudyat ng palapit ng pagdating ng ating Panginoon, ay tunay ang tao ay patungo na sa tribulasyon. Dahil sinabi ni Jesus Christ, I have told you these things in John 16:33, that in me you may have peace, but take heart or be of good cheer, I have overcome the world. And sabi niya, in this world, you shall have tribulation, sabi nga sa King James. But take heart, I have overcome the world, and sabi niya. Napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Kaya tayo na mga mananampalataya ay isinama na sa parada ng tagumpay ni Kristo. Kaya ang sabi sa 1 John chapter 5 na we overcome the world, tayo na mga mananampalataya. We are an overcomer. Kaya dito pag-aralan natin things to be noted about the death of Christ. Yung mga bagay na dapat natin tandaan at maalaman patungkol sa kamatayan ng Panginoong Kristo. Hallelujah. Napakahalaga. Una, its importance. Yung kahalagahan nito. Bakit mahalaga? Na malaman natin yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Ang patungkol sa kamatayan ni Jesus Christ. Una, it is central in Christianity.
Praise God. Ito pala yung pinakasentro o pangunahin o napakahalaga sa Christianity. Kaya pala sabi ni Jesus ni Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and Him crucified, ang sabi niya. Pinasya kung wala akong ibang ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo lang, ang sabi niya, at ang kanyang pagkapako sa krus. Kaya napakahalaga yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? For Christ, sabi nga, for Christ did not send me, ang sabi nga ni Paul, to baptize, but to preach the gospel, not with, sabi rito, wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. Pero naman, the cross of Christ. So, kalakip yan yung tinapos na gawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo. Yan ang good news, yan ang gospel. No? Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, napakaraming benepisyo ito na pangahawakan natin na mga mananampalataya. Praise God. Dahil, ang sabi nga doon sa verse 18 ng chapter 1 ng unang Korinto, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ang sabi niya, biruin nyo, ito yung kapangyarihan ng Diyos. Praise God. Yung mensahe patungkol sa cross. No? Sa verse 23, ang sabi niya, but we preach Christ crucified. Ang sabi diyan, a stumbling block. Sabi ran, to the Jews, and foolishness to the Gentiles. Biruin mo, nagiging stumbling block pa rito, katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil pala ito. Yung patungkol sa kamatayan o sa crucifixion ng ating Panginoong Hesus. Biruin nyo mga kapatid, katitisuran sa kanila yon at kahangalan sa mga Hintil. Tayo mga kapatid ay kabilang sa Gentile, sa mga Hintil, makasalanan. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naging anak ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Kaya sa mga viewers, mga kapatid, buhay na buhay ang kapangyarihan, benepisyo ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Pangalawa, bakit na mahalaga? It is central theme of the scripture. Biruin mo, ito yung pangunahin na tema ng scripture, mahalaga. Nakasentro pa rin sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi doon sa Luke chapter 24 verse 46, ginawa niya sa kanila ayon sa kasulatan, kailangang magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Nakasulat na mga kapatid sa Old Testament, nakahula na mamamatay ang Kristo at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Nakaprapisi na yan. Kaya mangyayari yan. At naganap na nga nung ang Panginoon Jesucristo nagkatawang tao. Sabi nga sa NIV English, He told them, this is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead. On the third day. Ang sabi ron, magsasuffer siya, ngunit muli siyang mabubuhay sa ikatlong araw. Praise God. Sa verse 25, sinabi sa kanila ni Jesus, mga mangmang kayo, ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinasabi ng mga propeta sa kasulatan. Biruin nyo, ganun sila nirebuke ng ating Panginoong Hesus.
Mga kapatid, matindi pag mag-review ang ating Panginoon. Bakit? Alam niya ang laman ng puso't kaisipan ng mga tao na kaharap niya. No? Na mahirap, maraming tao sa kanyang kapanahonan, mahirap paniwalain sa sinasabi ng mga kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos? Pero kailangan talaga magtiis ang Kristo bago parangalan. Kaya, yun ang napakahalaga. It is a central theme of the Scripture. Nakasintro, napakahalaga talaga. Kasi sa Old Testament pa lang, nakahula na yan. Yung kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Lalo na dun sa Isaiah chapter 53. Ano po? Nasabi ron, halos nung parusahan, nung magtiis ng hirap ang ating Panginoong Hesus. Nung siya'y parusahan, ang sabi ron, halos hindi makilala ang mukha niya kung siya ay tao. Pero yun, kung siya ay tao, napakalayo pa nga doon sa napapalabas na mga palabas tuwing mahal na araw na The Passion of the Christ. Wala pa yun sa kalingkingan sa tunay na nangyari sa ating Panginoong Kristo. Kasi doon pa lang sa ginamit sa kanya na panghampas, matindi, maging yung kanyang laman ay sumasama, no? Kapag inihila, praise God, yung panghampas na matamaan ng kanyang katawan, sumasama yung kanyang laman doon sa napanood natin. Kaya palang sabi sa Isaiah ay halos hindi makilala, no? Kung siya ay tao. Kaya matindi yung nangyari sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga sa English, na-disfigure yung ano niya, yung kanyang mukha. Disfigure. Pangatlo, sabi na ang kahalagahan ng kamatayan ni Jesus Christ, it is grand theme of heaven where a new song of worship is addressed to Him. No? Biruin nyo mga katib, grand theme. No? Pinakatima. Pangunahin tema pa rin ng bagong awitin ng pagsamba ay naka-address sa Kanya. Nakapatungkol sa ating Panginoong Hesus. Patungkol sa kanyang kamatayan. Tingnan natin in Revelation chapter 5 verse 9, and they sing a new song, saying, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. Biruin niyo, sabi nga sa Tagalog at umawit sila ng bagong awit na ito. Kayo po ang karapat dapat na kumuha ng kasulatan at magtanggal ng mga silyo nito, dahil kayo ay pinatay at sa pamamagitan ng inyong dugo tinubos nyo ang mga tao para sa Diyos. Ang mga taong ito ay mula sa bawat angkan, wika, lahi, at bansa. Praise God. Pero mo, para sa lahat ng tao ito, lahat ng lahi, wika, lahat ng bansa, para sa lahat. Ganon kahalaga yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang kamatayan, mga kapatid, na dapat nating malaman. Kaya napakahalaga, no? It is a central of Christianity, central theme of the Scripture, and the grand theme of heaven, yung kamatayan ni Jesus Christ. Ano ba napapaloob nito? Mayroong 4 na salita. 4 words indicate what is involved in the death of Christ. 4 na nagpapakita o palatandaan
patungkol sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo, no? Yung kahalagahan nito, napapaloob dito. Una, it is a ransom. No? Ito yung tumubos, katubusan na ating mga tao. Ransom who gave himself, a ransom for all, ang sabi diyan. Binigay niya ang kanyang sarili bilang katubusan para sa lahat. Isipin ninyo mga kapatid, hindi nagtangi ang Diyos para sa lahat, ano man ang lahi natin, no? Ano man ang relihiyon mo, hindi sa relihiyon nakatingin ang Panginoon. Kasi para sa lahat ito na nananalig at sasampalataya sa Kanya. Ang sabi diyan, who gave himself a ransom for all. In 1 Timothy chapter 2 verse 6, who gave himself as a ransom for all people. This has now been sabi rin ng witness to at the proper time. Sabi rin. Binigay niya yung kanyang sarili bilang pantubos para sa lahat ng tao. Napaka liwanag po niyan. Ibinigay niya ang buhay niya, sabi nga sa Tagalog, bilang pantubos sa lahat ng tao. Ito ang nagpapatunay na nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at inihayag niya ito sa takdang panahon. Biruin nyo, nais ng Diyos na maligtas lahat ng tao. Ayaw niyang mapahamak ni isa man. Kaya nga, ang Panginoon hindi pa agad dumarating Pero malapit na mga kapatid, ito na yung mga signs na nagaganap na ayon sa banal na kasulatan. Kaya binibigyan niya ang tao ng pagkakataon para magbalik loob sa Kanya. Bakit? Mahal na mahal niya ang tao. Kaya nga maging ang buhay niya. At bagamat siya ay Diyos mismo, ipinakita niya at ipinaranas niya ang Kanyang pagmamahal sa atin nung siya'y nagkatawan tao. Pero mo, Diyos ka? Hinubad niya yung Kanyang pagka-Diyos. Para sa atin. Na siya bagamat walang kasalanan ay naging ibinilang na makasalanan para akuhin ng lahat, mga kapatid, bayaran yung ating kasalanan, tubusin ang ating kasalanan. Praise God. Kaya sabi niya, the word ransom refers to the price paid for the deliverance of the captive. Biruin mo, iyan pala ay iyan ay yung presyo na pambayad sa isang para sa kalayaan ng isang bihag. Mga kapatid, bakit tayo ay lahat ay nagkasala, kaya tayo ay naging bihag ng kasalanan. Ang buhay ng ating Panginoon, ang Kanyang kamatayan ay naging kabayaran, no? Para sa ating kalayaan. Kaya tayo pinalaya na, dineliver na tayo, niligtas na tayo. Praise God, sa bilanggo ng kasalanan o sa bitag, no? Sa preso, sabi nga sa Tagalog preso, no? O bilanggo ng kasalanan. Na lahat ng gawa ng kaaway, pinalaya na tayo. Kaya nga sabi dun sa Hebrew chapter 2 verse 14 to 15, since the children of God have flesh and blood, He shared in their humanity, so that by His death, He might, sabi nga, break the power of him who holds the power of death, that is the devil, and free those all their lives were held in slavery by their fear of death. Sabi ng yamang ang mga anak, sabi nga sa Tagalog, magandang balita,
na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus. May laman at dugo. Ginawa niya, sabi nga rito, dito sa NIV, at yamang ang mga anak ng Diyos na binabanggit niya ay mga taong may laman at dugo, naging tao rin si Jesus upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, yan, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ay malupig niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Yan pala ang panlupig ng ating Panginoon, yung kamatayan niya. Diba? Kaya nung sinabi niyang it is finished, mga kapatid, at nalagutan na ng hininga ang Panginoon. Akala ng kaaway, panalo na siya. No? Kasi dahil patay na si Jesus Christ physically, kala niya panalo na niya. Hindi niya alam na si Jesus ay Diyos. Na ang Diyos ay hindi namamatay. Amen? Nagkatawan tao lang siya. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Kasi kung di niya hubarin niya, hindi siya mamamatay. Kasi ang Diyos ay eternal God siya. No? Eternal. Ha? Makapangyarihan siya. Walang kamatayan ng Diyos. Praise God. Kaya, biruin nyo, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ay nilupig niya. Sa ibang salin, iginupo niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa ganitong paraan, ang sabi nga sa verse 15, pinalaya niya sila na naging alipin sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila. Kaya hindi katakataka na may mga taong natatakot mamatay. Bakit? Kapag ikaw ay walang Kristo sa iyong puso, yan yung mga taong natatakot mamatay. Bakit? Hindi nila alam kung saan sila pupunta eh. Wala silang katiyakan. Pero pag ikaw ay mananampalataya, meron ka ng katiyakan. Bakit? Kakapiling mo ng ating Panginoon magpakailan-kailanman. Kaya hindi tayo dapat natatakot sa kamatayan. Bakit? Kontrolado ng Diyos ang lahat. No? Siyang may hawak ng buhay at ng kamatayan ng isang tao. At kapag ikaw ay may Kristo, mamatay ka man o mawala ka man sa mundong ito, tayo ay muli niyang bubuhayin. Amen. Kaya nga, pinag-aralan natin ngayon, kasama yung resurrection. Mamaya ng konti, dadaanan natin yan. Kaya sabi dyan, sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, alam naman ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Biruin nyo, minana pala natin sa ating mga ninuno ang walang kabuluhang pamumuhay. Mga kapatid, pero tinubos tayo. Anong pinantubos? Ang ipinantubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nawawala, katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad siya ng tupa, isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog sa Diyos. Biruin niya, inihandog yung buhay niya bilang pantubos sa atin. Praise God, sa ating kasalanan. No? Tinubos tayo, mga kapatid. Binayaran tayo. Tinubos tayo sa kamay ng kaaway. Kaya bayad na. No? Oo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bayad ka na. Tinubos ka na ni Jesus. Sa lahat ng alipin, pag-alipin ng kaaway. Ang iba, maging sa alipin ng bisyo. Ang iba, alipin ng takot at pangamba. Hindi lang alipin ng utang. No? Alipin ng takot at pangamba. Alipin ng pag-aalala. Mga kapatid, tinubos na tayo ni Jesus. He is a ransom. Praise God, siya ay naging handog. Para tayo matubos. Pangalawa, no? Na kataga, yung word na propitiation, speaks or atoning sacrifice. No? Ito yung naging handog sa ikapagpapatawad ng ating
mga kasalanan. Kaya yung kamatayan ni Jesus, siya yung naging handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Kaya sabi nga sa John 1:21 ano sabi ni John nung makasalubong si Jesus? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Praise God. Propitiation, handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Christ is the propitiation for our sin. Praise God. No? Kaya sa 1 John chapter 2 verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins, at not only for ours, but also for the sins of the whole world. Hindi lang daw para sa atin, mga kapatid. No? Yung paghahandog ng Panginoon sa kapagpapatawad ng ating kasalanan, kundi para rin, sabi nga dyan, sa kasalanan ng buong mundo. Buong mundo yan. Para sa buong mundo, yung handog ng ating Panginoon ng kanyang sarili o ng kanyang buhay para tayo ay tubusin o mapatawad sa ating mga kasalanan. Ading pangatlo na kataga na dapat natin tandaan at laging alalahanin, reconciliation. Bakit? Nung nagkasala ang tao sa pamagitan ng ating nunong si Adan, ay mga kapatid, naging kaaway na ng Diyos ang tao. Napalayo ang tao sa Diyos. Kaya nga, pinalaya sa hardin ng Eden. No? Ang tao. Pero, yung kamatayan ni Jesus, ang nagpanumbalik, no? Nag-reconcile sa tao at sa Diyos. Sa Diyos at sa tao. Sabi nga rito, reconciliation, this bringing together of God and men. It is the removing of enmity in men's heart toward God. Biruin mo, mga kapatid. Kaya sabi doon sa Colossians chapter 1 verse 20 to 22, and through Him who reconciled to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed, on the cross. Biruin mo, mga kapatid, pinagkasundo tayo, mga kapatid, at sa pamagitan ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo, natigis, mga kapatid, doon sa krus ng Kalbaryo. At sa verse 21, sabi diyan ng Colossians chapter 1, once you were alienated from God, tayo raw ay naging kaaway ng Diyos, and were enemies in your minds. Sabi nga, enemies in your minds because of your evil behavior. But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight. Sabi riyan, without blemish and free from accusation. Pero mo, pinalaya na rin tayo maging sa akusasyon sa atin ng kaaway. Lahat ng pananagutan, mga kapatid, kasama na yun na pinalaya na tayo at nireconcile na tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga atraso, akusasyon sa atin. Kaya sabi doon sa Romans chapter 5 verse 10 to 11, for if, sabi ron, while we were God's enemies, sabi dyan bagamat tayo naging kaaway ng Diyos, we were reconciled to Him through the death of His Son. Through the death of His Son How much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Yun ang sabi, no? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Sabi ron, ano? Lalo na dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Sabi diyan, no?
All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Binigyan pa tayo ng ministry ng pagkakasundo. Kaya tayo ay tinawag na peacemaker, no? Hindi po war maker, no? Tayo dapat ang tagapagpayapa ng mga mananampalataya, pagmumulan ng kaayusan, tagapagpayapa, para tayo ay magsisilbing ilaw at asin ng sanlibutan, no? Hindi yung pinagmumulan ng kaguluhan. Pinagmumulan ng kaguluhan ay ang kaaway yan. Kasi gusto niya trouble. Tulad nito, sa pamagitan ng coronavirus na pinangalat. Nagkaka-trouble ngayon ng mga tao. Pero mga kapatid, tandaan natin, tayo ay ano na tayo? Tayo ay tinubos na at pinalaya na ng ating Panginoong Hesus. Pinagkasundo na pati tayo sa Diyos at ng tao. Bakit? Nung tayo ay nagkaroon na ng relasyon sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagkakatawan tao, sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, sabi nga sa ating pinag-aralan, nagkaroon tayo ng reconciliation. Upang iharap tayo sa Diyos na walang kapintasan, sabi nga, free from accusation. Without blemish and free from accusation. Bakit? Bayad na tayo Hindi lang tayo nilinis, hinugasan pa, binayaran pa. Mga kapatid, grabe, wala nang kataga na malulusutan pang kaaway para ipinpoint sa atin. Bakit? Tinapos na lahat ni Jesus Christ yan. Ano yung pangapat na napakalagang word na dapat natin tandaan na kataga? So, yung word na substitution. Substitution. Hindi lang pala sa basketball may substitution, ano? Yung palit, diba? May substitute Pag napagod yung isa o ma-injury, may papalit. Sa atin din pala. Yung word na substitution. The Apostle Peter, ang sabi nga, no? Note, Christ also had once suffered for sins. Ang sabi rito, the just for the unjust, that He might bring us to God. Saan natin matatagpuan yan? Sa 1 Peter chapter 3:18. Sabi nga sa Tagalog, sapagkat si Kristo nga ay pinatay, kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan para sabi rito, madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. Dapat tayo ang papatayin. Kasi ang penalty ng kasalanan ay death, mga kapatid. Pero inako ni Jesus ito. Saan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Dapat tayo ang magbayad sa ating nagawang kasalanan. Lahat yun inako ni Jesus. Siya ang nag-substitute sa atin sa lahat ng ating kasalanan. Yung bunga ng ating kasalanan, mga kapatid, inako lahat ni Jesus yan. Siya ang nag-substitute. Mga kapatid, kaya yung word na substitution, no? Siyang naging pumalit sa atin, no? Dapat tayong parusahan. Tayo dapat ang ipako sa krus na daranas ng sakit at hirap. Mga kapatid, inako na lahat yun ni Jesus. Praise God. Siya nang nahirapan. Maging yung kahirapan nating nararanasan, anumang klase ng kahirapan yan, si Jesus nang nagpakahirap para tayo na mga nananalig sa Kanya ay maging mayaman sa Kanyang harapan. Bakit lahat ng bagay ay mula sa ating Panginoon? Siyang may likha ng langit at ng lupa. Lahat ng naririto
Kaya lahat ng wala sa atin dahil tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Kanya, tayo ay naging anak ng Diyos, mga kapatid, ay malaya tayong humingi sa Kanya. Bakit? Tagapagmana tayo ng Diyos eh. Praise God. Kaya sa panahon ng kahirapan, panahon ng kawalan, anumang ating nararanasan, mga kapatid, nanriyan lagi ang ating Diyos kung paano binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa ating lahat. Ibibigay din niya ang lahat ng ating pangangailangan kasama ng kanyang anak. Yan ang Panginoon. Siyang nag-substitute na sa atin. Susunod, sabi rito, 5 accomplishment of the death of Christ. Merong 5 na ating pag-aaralan, no? Accomplishment sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Number 1, sabi nga, mankind, being by nature enemies of God, can be reconciled to Him. Ang tao na naging, na by being nature, naging kaaway ng Diyos, ay marireconcile sa Kanya, no? Yan ang accomplishment na una. Doon sa Romans chapter 5, verse 10, kanina. For if while we were God's enemies, sabi nga, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more having been reconciled shall we be saved through His life, ang sabi dyan. Pangalawa, God can look with favor upon men. Look with favor. Why? Favor. Bakit? Well, in 1 John chapter 2, verse 2, He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for us, but also for the sins of the whole world. Katulad yung ating natalakay kanina. Yan ang pangalawang accomplishment, no? Yung pabor ng Diyos sumasa atin na. Kaya we are a charito generation eh, no? Ibig sabihin ng charito, yan is a Greek word. We are a highly favor, no? Tayo ay pinagpala na ng Diyos, yung pabor niya ay sumasa atin. Kaya kita nyo, kahit sa ating panahon ngayon, pandemya, kaya tayong i-bless ng ating Panginoon. Maalala ko, no? Pandemya ngayon. Nag-request ako kay Lord na tuloy-tuloy, bigyan ako ng tuloy-tuloy na extra income. No? Sideline na ba, mga kapatid? Bayan nyo, 5 unit binigay sa akin, napakalapit pa. Di ka na mamamasahe. No? Kaya nung gumagawa tayo doon sa bahay ng yung nagpapagawa 3 palapag yun, mga kapatid, ng laking bahay Praise God, lahat. Karpintero. Pinagmason pa tayo. Ngayon, nagpipintor ako. 5 unit. Ayaw nang ibigay sa iba. Praise God. Sinibak yung magaling na pintor, pinalit niya yung anak ng Diyos. Praise God. No? Kaya tuloy-tuloy yung pandemya, mga kapatid, ang lapit. Hindi ka na mamamasahe, walking distance. Natatanaw mo lang yung pagtatrabahoan mo, no? Tuloy-tuloy pa. Sabi niya, pati tiles, papatiles pa sa'yo. Sabi ko, sige. Sabi ko, praise God, nakita na, nung na-finish ko yung iba, 1 unit pa lang yun, may 4 na unit pa, mga kapatid. 1 unit pa lang, pambihira natin, maganda raw, praise God. No? Kasi kasama natin si Lord. Yung pabor ng Diyos sumasa atin. Na hindi nila nalalaman, hindi lang ako gumagawang nag-iisa. Bakit? Kasama natin ng Diyos. Praise God. Sinasamahan pa tayo ng anghel ng ating Panginoon. Diba? Kasi nga sabi niya, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Praise God. Kaya, grabe talaga yung pabor ng Diyos. Kaya sabi niya, no? God can look with favor upon men. Sabi diyan, He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for us, but also for the sins of the whole world.
Para sa lahat yan, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay sasampalataya sa dakilang bagay na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, praise God, kasama ka sa charito generation, sa pinaburan ng Diyos, sa pinagpala na ng Diyos. Kung ikaw may sakit karamdaman, pinagaling ka na ng Diyos. Ha? Ideklara mo na lang ng ideklara yan. There is power in declaration. Kaya pag naubusan ka ng pagpapala, God will provide. Amen. Buhay ang Diyos. Kantahin mo lang yung Jehovah Jireh. Yung pagpapala lalapit na sa'yo. Mag-o-overtake pa yan. Praise God. Kaya, ang daming nga pinapagawa pa eh. Sabi ko tapusin muna natin yung mga dapat tapusin. Sabi ko doon sa may-ari. Praise God. Kaya, grabe yung pabor ng Diyos. Di ka na mamamasahe. Marami pang mga, ngayon kung ano-ano hinihingi sa yung pagbibiyahe. Diba? Ang daming mga checkpoint pa. Ayan, walking distance na lang. Ano yung pangatlo? Na accomplishment, Satan's power has been neutralized. Praise God. In Hebrew chapter 2, verse 14, since the children have flesh and blood, sabi niya, yamang ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Ang sabi riyan sa magandang balita naging tao rin si Jesus. May laman at dugo upang sa pamagitan, ang sabi ron, ng kanyang kamatayan sa krus ay maigupo niya o malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Biruin nyo, mga kapatid, maigupo, mailupig niya. Malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya, sabi ron, silang lahat na may takot, no? Habang panahon, dahil sa kanilang na naging alipin dahil sa kanilang takot, habang panahon, sabi ron. Pinalaya na tayo riyan. Kaya, si Paul nga ay si David. Anong naging sekreto ni David? Nung nagkaroon siya ng takot. Bakit? Sa kabila ng kanyang katapatan sa hari na si Haring Saul, meron mo hinahanting siya, ilang beses siyang hinanting. Ipinapahanting siya ng mga matitinding mga tauhan niya. Pero anong ginawa ni David? Nanalangin siya, sabi niya, I sought the Lord, and He heard me. And deliver me from all my fears. Sabi niya, pinalaya siya sa lahat ng kanyang takot. Lalo sa atin ngayon, nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Pinalaya niya tayo maging sa takot, sa kamatayan. Praise God. Kaya kita ninyo, yung mga mananampalataya sa Book of Acts, ang naging sikreto nila ay panalangin. Nag-church on fire sila. Ang church on fire. Ang sikreto panalangin. Hindi na sila matakot mamatay. No? Bakit? Sa Revelation chapter 12 verse 11, sabi they overcame him by the blood of the Lamb and by their words of their testimony. Mga kapatid, hindi sila natakot maging sa kamatayan. They did not love their lives so much as they shrank from death, sabi nga ron. Bakit? Ay, kasama nila ang Diyos mga kapatid. Kaya sabi diyan, Satan power has been neutralized. Mga kapatid, brinik na yan ni Jesus. No? Nilupig niya, ginupo na niya doon sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Mga kapatid, naniniwala ba kayo ron? Panghawakan natin yan. Ang apat na accomplishment, sin has been atoned for us, sabi ron, and put away, sabi ron, or put away. No? Kaya yung ang kasalanan ay, sabi ron, ay inalis na. Inilayo na, inalis na. Tinubos na. Hebrew 9:26, sabi diyan,
Otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But He has appeared once for all. Once for all lang, mga kapatid. Minsan lang. Ha? Once for all. Ang sabi diyan, at the culmination of the ages, to do away. Ang sabi diyan, to do away with sin by the sacrifice of Himself. Ang sabi niyan, sa Tagalog ang sabi rito, dahil kung kailangang ulit-ulitin, maraming beses sanang nagdusa si Kristo. Ang sabi diyan, si Kristo, sabi riyan, mula pa ng likhain ng mundo, pero minsan lang siya naparito sa mundo para alisin ang kasalanan natin sa pamagitan ng kanyang paghandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito. Ito nitong huling araw ang sabi ron. Minsan lang. Kaya may mga tao hanggang ngayon, paniniwala nila tuwing Biyernes Santo, sabi nila, namamatay raw si Jesus Christ. Mga kapatid, minsan lang siya namatay. Para para sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross ay, mga kapatid, maalis niya, babayaran niya, matubos niya yung ating kasalanan. Siya yung naging handog. Sin has been atoned, sabi na, or put away. Inalis na. Mga kapatid, bakit? Bayad na nga eh. Tinubos na tayo ng ating Panginoon. So men, ang sabi nga, need to accept Christ. In Acts 13:38-39. Ang sabi nga, kaya nga, mga kapatid, ang sabi ron, dapat ninyong malaman na sa pamagitan ni Jesus ay ipinahayag namin sa inyo ang balita na patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. At ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moses. Sabi riyan, the requirements of God's holy law have been met. Birin mo kaya, yan yung panlima. The requirements of God's holy law have been met. Lahat ng requirements ng kautusan ay tinagpo na. Ginawa na ni Jesus. Natugunan na. Kaya nga sa Galatians chapter 3 verse 11-14, malinaw na walang taong ituturing na matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Dahil sa sinasabi sa kasulatan, ang taong ituturing na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya ay mabubuhay. Dahil sa pananampalataya, mga kapatid, natin sa ating Panginoon Jesucristo, tayo ay tinuring matuwid na matuwid. Kaya, namumuhay tayo sa pananampalataya. Na doon sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, mga kapatid, tayo ibinilang ng matuwid. Praise God. Sa verse 13, ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinubos na tayo ni Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin dahil sinasabi sa kasulatan, isinusumpa ang sino mang binitay sa puno. Kaya siya yung naging sumpa, mga kapatid, para tayo ay matubos sa sumpa ng kautusan, mga kapatid. Kaya wala na tayo sa under the law. Nasa under grace na tayo. Pinalaya na tayo. Tinubos na tayo. Kaya sa verse 14, ang sabi diyan ng Galatians chapter 3, sa verse 14, ginawa ito ng Diyos parang mga pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamagitan ni Kristo Jesus. At para matanggap natin ang pinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero
Pati rin yung mga pangako na pinangako kay Abraham, matatanggap din natin. Bakit? Ay, kabilang na rin tayo sa lahi ni Abraham dahil sa ating pananampalataya. Why? Abraham is a father of faith. No? Siya ang naging ama ng pananampalataya. Nung siya ay sumampalataya, mga kapatid, na sa kabila na siya ay matanda na, no? Ay pinangakuan siya ng Diyos ng anak. Ha? Na ang magiging anak niya ay, ang lahi niya, mga kapatid, kay magiging kasindami ng bituin sa kalangitan at ng buhangin sa karagatan. Bakit? Wala naman imposible sa Diyos eh. Praise God. Kaya yung mga pangako kay Abraham, no? Pangako ng Diyos sa kanyang salita. Mga kapatid, kabilang tayo doon sa tatanggap sa mga pinangako niya. Kaya sabi diyan, no? Sa Romans chapter 8, 3-4, ang kautusan na hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating, sabi niya, makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-alis nito sa inyo. Nang isugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang ihandog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Matindi, mga kapatid, tinapos na. Kaya nga, we are saved from the power of sin. Kaya sabi diyan sa verse 14, verse 4 ng Romans chapter 10, no? Ginawa niya ito ng Diyos para ang ipinatutupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng banal na espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Sabi diyan. Pero ang sabi dito, only by accepting Christ as Savior can we receive these benefits of His death. Yun lamang daw tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas. Tagapagligtas ang siyang makakatanggap ng benepisyo ng kanyang kamatayan. Kaya sa Acts 16:31 they replied, and sabi nga, believe in the Lord Jesus, and you will be saved and your household. Sabi ron, maalala niyo yung jailer, yung bantay sa kulungan, mga kapatid, na nung nag-praise and worship, nanalangin sila at umawit sila, Pablo at si Silas ay mga kapatid, nayanig ang bilangguan at sila ay pinalaya. Mga kapatid, nakalag yung kanilang mga kadina. Nayanig ang bilangguan, mga kapatid. Akala ng bantay sa bilangguan ay nakatakas na sila. Sila Pablo, ngunit ang sabi nila na akala nila nakatakas na sina Pablo. Kaya yung bantay ay magtatangka ng magpakamatay ay ang sabi nila Paul ay, wag, ang sabi niya, narito kami. Sabi, no? No? At nung sinindihan yung ilaw, no? Nandoon sila. Kaya tanong nung bantay ano ang dapat naming gawin para maligtas? Ano sagot nila? Sumampalataya ka. Ikaw, sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas at ang iyong buong pamilya. Buong pamilya. Sa ibang salin, buong sangbahayan. Maging sangbahayan mo. Kapag ibinahagi mo ang magandang balita patungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, itong the finished work of Jesus, mga kapatid, ito ang magdudulot sa atin ng kaligtasan. Kaya, napakahalaga. Ano ang kaugnayan nito?
Sabi niya, the resurrection of Jesus Christ. Dito naman tayo sa muling pagkabuhay. Kaya doon pa lang sa muling sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, grabe na ang benepisyo. Ay dito naman sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. It's relationship. Sabi na, anong kaugnayan nito? It is related to the resurrection of all the dead. Kaugnay raw dito yung pagkabuhay na maguli rin ng mga patay. Bakit? Kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus, ay di lalo na tayo na namatay na umaasa at sumasampalataya sa Kanya. Na siyang nagsabing siyang muling pagkabuhay at ang buhay. No? Pero, nabuhay siyang muli, mga kapatid eh. Kaya, lahat din na namatay na kay Kristo ay muling bubuhayin. And it is the guarantee of the resurrection of all men. Kaya ang kaugnay nito, mga kapatid, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, ito rin ang gumagarantiya na ng muling pagkabuhay ng lahat ng tao. Praise God. Kasi yan ang sinasabi ni Jesus Christ. Merong pagkabuhay na maguli. No? In 1 Corinthians 15:30, ano sabi ron? Ngunit ang totoo, sabi niyan sa NIV Tagalog, muling nabuhay si Kristo bilang katunayan na muling bubuhayin ang mga patay. Bilang katunayan. Yan ang nagpapatunay. Kaya yung pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ, mga kapatid, nagpapatunay yan na lahat ng namatay na nakipag-isa kay Kristo ay muling bubuhayin. Paano, Pastor, kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo? Muling bubuhayin ka rin. Kaya nga sa Revelation, meron first and second resurrection. Ang tanong, saan ka kaya doon sa resurrection na yon? Kasi may first and second resurrection. Ang second resurrection, ito yung mga walang Kristo. Saan sila itatapon? Meron silang eternal damnation doon sa dagat-dagatang apoy. Sa dagat-dagatang apoy at walang hanggan din na parurusahan sila doon. Kaya, pinaka-the best yung mayroon kang relasyon kay Kristo. Kaya sabi diyan, all the dead will not be raised at the same time. Nor to the same destiny. Lahat daw ng mga namatay ay sabi riyan, ay hindi sabay-sabay. No? Hindi sila mabubuhay ng sabay, the same time. Nor the same destiny. Hindi rin pare-parehas ang destiny yan. Bakit? But all the dead will be raised. Ngunit sabi riyan, lahat ng mga namatay, muling mabubuhay yan. Kaya nga, maging yung walang Kristo, mamuling mabubuhay yan. Kaya sabi niyan, saan natin matatagpuan yan? In John chapter 5, verse 28 to 29. Ang sabi ni Jesus doon, huwag kayong magtaka. Sabi riyan, tungkol dito, darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita. Sa ibang salin, ang aking tinig. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang mga gumagawa ng masama ay parurusahan. Kaya hindi magkaparehas ang destiny. No? Hindi magkaparehas ang destiny. Mga kapatid, may destiny sa kaparusahan. Meron din yung pupunta sa piling ng Panginoon, makakapiling ng Panginoon magpakailan, kailan paman, yung eternal life na kasama ang Panginoon ang magaganap. Kaya sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 15, 21 to 24, nakasulat doon na yung mga namatay na nakipag-isa kay Kristo ay
muling bubuhayin sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Praise God. Kaya doon sa Revelation chapter 20, verse 4 to 6, doon ipinakita yung first and second resurrection. Kaya, yung second resurrection, doon sa verse 11 to 15, ito yung walang pangalan sa aklat ng buhay at ang kanilang destination ay sa lawa ng asupre. Ha? Lake of fire, sabi doon. Dagat-dagatang apoy. No? Sa lawang apoy na walang hanggan sila itatapon. At wala yung kanilang pangalan doon sa mga aklat, sa aklat ng buhay. Kaya sabi diyan, Christ's resurrection is related to the Bible's truthfulness. Kaugnay nito yung katotohanan sa Biblia na na si Jesus ay maghihirap, ang sabi, daranas ng hirap at muling bubuhayin sa ikatlong araw. Luke 24:46. In 1 Corinthians 15, 1 to 15, ipinakita doon, nung muling mabuhay si Jesus, kung kanino siya nagpakita. Una, kay Pedro. Then, sa mga alagad, at sa mga mahigit 500, ang sabi ron, ano pa? Ang nagpapatunay, yung katotohanan patungkol sa Biblia na muling binuhay, sa chapter 28, verse 1 to 9. No? Diba? Yung tatlong Maria, nung pumunta sa libingan, ay nakita nilang wala na doon sa libingan si Jesus. Yung bato na nakatakip sa kanyang libingan ay naigulong na. Mga kapatid, kanya lang sa verse 11 to 15 o sa mga suhuling talata ay ipinangalat ng mga pari. Mga kapatid, nakakalulungkot, mga pari pang nagkalat. Naninakaw yung bangkay ni Jesus at sinuhula ng mga bantay o gwardiya na yun ang kanilang palabasin, ipamalita. Kaya may mga gwardiya rin pala na mahilig sa suhol, no? Ngayon kaya na panahon ng coronavirus, may mga doktor din kaya na mahilig sa suhol para palabasing coronavirus. Katulad ng mga nababalita, di ba? Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, huwag daw tayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay sumisira ng dangal ng tao. Sumisira yan ng dangal ng tao. Bakit? Maraming anomalya sa suhol. Kaya, mahirap yung napapasuhol. Kailangan magpakatotoo po tayo ng mga Kristiyano. Kaya sabi diyan, ano pa ang napapaloob diyan? Kaugnay ng muling pagkabuhay ni Jesus? It is linked with His deity. Yan, kaugnay diyan yung pagka-Diyos ni Jesus. Kasi kung hindi siya Diyos, hindi siya muli nang mabubuhay. Kasi siyang author of life Paano niya muling bubuhayin ng tao kung siya mismo hindi muling mabubuhay, di ba? Kasi siya ang author of life. Kaya sabi nila sabi ni Peter, pinatay niyo ang pinagmumulan ng buhay. Sabi ron no? You kill the author of life. Pinatay ng mga tao. No? Yung pinagmumulan ng buhay. Kaya sabi diyan, it is connected with regeneration. Saan matatagpuan yan? Ephesians 1 chapter 1 verse 3 and Ephesians chapter 2 verse 4 to 6. Ano pa? It is related to prayer and victory.
Bakit? In Hebrews 7:25, siya kasi yung mediator eh. Siya ang ating tagapamagitan, laging nananalangin para sa atin. Araw-araw yan. Palagi tayong nasa parada ng tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. It is related to victory. Kaya ang prayer, isa yan sa pinakasusi ng mananampalataya upang siya ay laging maging matagumpay. Maging matagumpay sa kanyang buhay. Para siya ay laging maging on fire. No? Para siya ay laging puno sa presensya ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit lagi kang nakatune in sa Panginoon eh? No? Lagi mong kausap ang Panginoon. Through prayer, kapag ikaw ay kaugnay natin lagi ang Panginoon. Sabi nga sa pag-aaral natin sa prayer meeting it is the key to intimate relationship with God. Bakit? Magiging malapit ka lagi kay Lord eh. Kung lalapit ka, lalapit din siya. At kapag lagi kang malapit, kaugnay sa ating Panginoon, lagi kang nasa presensya niya. Kargado ka. Kaya lagi kang on fire. Ano pa? It is related to judgment. Kaya sa kanyang muling pagkabuhay, mga kapatid, related to judgment. Pangalawa, the nature of Christ's resurrection. Ang kalikasan ng kanyang muling pagkabuhay. 3 considerations are vital. Meron 3. 3 na dapat nating i-considera na mahalaga. Sabi rito, una, the fact that he actually died. Ang katotohanan na siya talaga ay namatay. Pangalawa, the fact that he rose bodily from the dead. Yan ang katotohanan, siya talaga ay muling nabuhay mula sa patay. Kasi doon mismo sa libingan niya, maraming nakakita na wala na siya roon. Wala na siya roon at ang witness din ay yung mga alagad niya, yung mga naniniwala sa kanya na muli siyang nabuhay. Kaya makita natin dyan, yan ang totoo. And the nature of his resurrection body, sabi dyan, ano ba ang kalikasan ng kanyang resurrection body? Anong itsura? It was a real physical body. Saan natin matatagpuan yan? Sa Luke 24:39, sabi doon ni Jesus, look at my hands and my feet, it is myself. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have. Sabi niya, tingnan mo, hawakan mo ang aking mga kamay, my hands. Look at my hands and my feet, at ang aking mga paan, sabi niya, ako nga ito, hipuin mo ako at nakikita mo, sabi niya, na ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako, nakikita mo mayroon, sabi niya. Diba? Pinakain pa nga si Jesus ng inihaw na isda, diba? Kumain pa siya. Sa John chapter 20 verse 20, pagkasabi niya, si Jesus, ang pagkasabi niya kasi, peace be with you Sa verse, sa unang talata, sa verse 20, pagkasabi niya nito, pagkatapos niya sinabi yung peace be with you, sumayin yung kapayapaan, sabi niya, nito, ipinakita niya ang mga sugat sa mga kamay at tagiliran niya. Sabi, labis na natuwa ang mga tagasunod nang makita ang Panginoon. Kaya nasaksihan mismo ng mga tagasunod ni Jesus Christ In verse 26 to 27, makalipas ang 8 araw, after 8 days, nagtipon muli ang mga tagasunod ni Jesus sa loob ng bahay kasama na nila si Tomas. Kahit nakakandado ang pinto, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila at sinabi
sumainyo ang kapayapaan. Sa verse 27, sinabi ni Jesus kay Tomas, tingnan mo ang mga kamay ko, hipuin mo pati rin ang aking tagiliran. Huwag ka nang magduda. Maniwala ka na, sabi niya kay Tomas. Bakit? Nung una kasing nagpakita si Jesus, wala si Tomas. Kaya mahirap ang laging absent sa gawain. wala siya sa prayer meeting eh. No? Wala siya sa pagtitipon, no? Kaya pala paalala sa Hebrew chapter 10, 24 to 25, na huwag natin kaligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Ano? Kaya parang ito, kaya mahirap yung 5 sin pala, parang kay Tomas, no? Di ba? Pag wala tayo sa gawain, na paano biglang dumating si Jesus? Hindi ba? Paano ka mararapture? Nandun ka pala sa sanlibutan. Kaya mahirap na mga kapatid. Kaya sabi diyan, kaya pinimpoint niya kagad si Tomas eh. Bilhin mo nakakandado, tumagos si Jesus. Ibang klase, no? Maya makikita natin yan. Kaya nga, anong klase, di ba? Una, physical, body talaga. Yung katawan ni Jesus. Pangalawa, na itsura ni Jesus nang namatay. Sabi niya, it was supernatural body. Supernatural, di ba? Doon sa John chapter 20:19, nakasarado mga pinto, tagusan siya. Supernatural. Ganun din yung katawan natin. Pagdating ni Jesus Christ. Di ba? Aakyat ka na lang sa alapaap, no? Aangat ka. Bakit? Supernatural eh. Ganun ang muling pagkabuhay pala. Natura. Kaya binanggit din yan sa Luke chapter 24 verse 15 to 35. At isa pa na matinding na pinakita doon na supernatural yung kanyang katawan nung siya'y muling nabuhay, nung paakyat na siya sa langit. No? Yung pagkatapos niyang sabihin sa verse 8 ng Acts chapter 1, na sabi doon and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and sabi niya, and all unto the ends of the earth. Sa verse 9, ang sabi dito, pagkasabi niya yon ni Jesus Christ, sa verse 8 yun sinabi niya nito, dinala siya paitaas at nakatingin sila sa kanya na pumapaytaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Ganong katindi, no? Supernatural, biglang nawala na kasi paakyat no? Supernatural body. Pangatlo na itsura ng katawan ni Jesus na muling nabuhay. It was an immortal body. Immortal. Mga kapatid, kayo yung immortal na papanood natin sa mga pelikula, hindi yung totoong immortal pa yon. Ang totoong immortal dyan, yung katawan ni Jesus. Bakit? Sabi sa Revelation chapter 1 verse 18, I am the living one and was dead, and now look, I am alive forever. And even, sabi rin, forever and ever, and I hold the keys of death and Hades. And sabi rin, ako'y buhay magpakailanman. Namatay ako pero masdan mo. Buhay ako at hindi na muling mamamatay. Ang sabi ron, nasa ilalim ng aking kapangyarihan ng kamatayan at ang malugar ng mga patay. Na under control lahat ni Jesus yan. No? It was an immortal body. Ganyan din na magiging katawan natin sa muling pagkabuhay. Mga kapatid, hindi ka man mamamatay, papalitan din yung ating katawang lupa ng immortal body. Naniwala ka ba ron? Ganyan ang nature ng ng katawan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya hanggang doon lang tayo. Actually, hindi lang resurrection dapat ascension. Kasama yon. Bakit? Yung pag-akyat niya sa langit, doon nagsimula yung ministeryo ni Jesus sa langit. Amen?
Kaya maaring sa mga susunod na pagkakataon na natin pag-aralan yon. Kaya tayong lahat ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. At kung ikaw ay sasampalataya ngayon na tunay ang Diyos ay hindi nagbabago ng lahat ng benepisyo doon sa krus ng Kalbaryo, ay buhay hanggang ngayon na patuloy natin matatanggap at para sa atin na mga nananalig sa Kanya. Kung ikaw man ay may sakit, ang sabi nga, kinuha na ni Jesus yung ating karamdaman. Inalis na niya, sabi sa Isaiah 53. And in Matthew 8:17, 1 Peter 1, sa Peter, sabi doon by His wounds, we are healed. Katulad ng binanggit sa Isaiah. Kung ikaw ay sasampalataya ngayon, na sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, pinagaling ka na. Dahil sa kanyang mga sugat na tinamo niya doon sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, mga latay at hampas na kanyang dinanas ay pinagaling ka na. Maging sa oras na ito, may bisa ang kapangyarihan ng kamatayan at ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya kang pagalingin anumang klase ng sakit karamdaman, anuman ang iyong nararanasan. Kaya yan, ibsan ng Diyos. Kayang i-restore ng Diyos ang iyong kalakasan, ang iyong kalusugan. Anuman ang dinidesire mo, buhay ang Diyos. Nanatiling buhay katulad ng ating napag-aral. Narito ako'y buhay, namatay, ngunit buhay ngayon. At nananatiling buhay magpakailanman. Upang ang ating Panginoong Hesus ay ating tagapamagitan na hindi nagbabago, na anuman ang ating hilingin sa Kanya, sa trono na mahabagin Diyos, ang Diyos ay laging naghihintay upang tulungan tayo at kahabagan. Kaya nga sabi sa Kanyang salita, huwag kayong magatubiling lumapit sa Hebrew chapter 4 verse 16. Sa trono na mahabagin Diyos, at doon ay kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Mga kapatid, lalo na sa ating kapanahunan ngayon, maraming tao ang nangangailangan ng tulong. Anumang klase yan, kapatid, ang Diyos ang pinaka-the best na dapat nating lapitan dahil makapangyarihan siya at unlimited ang kaya niyang gawin para sa atin. Praise God. Kaya sa oras na ito, tayo ay manalangin. Ikaw na nakikinig ngayon, laksan mo ang iyong loob. Lumapit tayong may pananampalataya. Ang Diyos ay ang siyang nangako na kailan may hindi niya itataboy ang sino mang lumalapit sa Kanya at hindi mabibigo ang sino mang nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Kaya sa oras na ito, Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong salita. Namin na pag-aralan, O God, na sa pamagitan ng iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, tunay napakaraming benepisyo. O God, na baging ang kapangyarihan ng dyablo at ng kamatayan ay iginupo mo na, pinawalang bisa mo na ang lahat ng kasulatan laban sa amin na sa pamagitan ng iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Ito'y parang mga bihag na iyong ipinarada sa madla bilang katunayan ng iyong pagtatagumpay. Lord, salamat o Diyos na tunay o God, o Diyos, napakaraming accomplishment maging sa iyong muling pagkabuhay na maguli na aming natamo at patuloy na tatamuhin dahil kami mga anak mo tagapagmana o Diyos na Lord, ikaw ang nangako ano manghingin namin sa pangalan mo ay gagawin mo upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan mo, Panginoong Hesus.
Lord, nakikita mo ang mga nakikinig, maging sa mga viewers, O God. Lord, ano man ang kanilang katatayuan, nakikita mo sila because you are all-knowing God. At Lord, makapangyarihan kang Diyos at walang imposible sa iyo. Na sa oras na ito, God, Lord, batid mo ang kanilang mga pinagdaraanan ng bawat isa, O Diyos. Maging sila na may mga sakit karamdaman, hindi lamang physically, maging emotionally, spiritually, O God. Maging sa mga nagugulumihanan, nagiging alipin ng pag-alala, ng takot pangamba, O God. Lord, katulad namin na pag-aralan, pinalaya mo na kami sa lahat ng iyan. Lord, tinubos mo na kami sa pamagitan ng iyong dugo, sa pamagitan ng iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, maging ang kahirapan, Lord, ay kinuha mo na. Kahirapan sa anumang klase ng buhay ay pinalaya mo na kami. Lord, lahat, O Diyos, tunay tinapos mo na doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya, O Diyos, sino man, anuman nasa ng puso ng iyong mga anak na nagtitiwala ngayon, O God, Lord, hipuin mo ngayon ng iyong mapagpala, ng iyong mapaghimalang kamay, O God, na maranasan nila ang hipo ng iyong kapangyarihan, na buhay kang Diyos, hindi ka nalilimitahan, O God. Lord, na sa aming pananampalataya, O God, ikaw ay Diyos ay gagawa ng dakilang bagay sa buhay ng bawat isa. Kaya sa pangalan ni Jesus, lahat ng may sakit karamdaman, nananampalataya ngayon, O God, Lord, na kaya mo silang pagalingin, O God. Lord, amin ang ginagamit ang authority na sa pangalan ni Jesus, all sickness, disease and infirmities sa buhay ng bawat isa, we rebuke you in Jesus' name. Ang espiritu ng panghihina, espiritu ka ng kawalan ng pag-asa, lumayas ka, lisanin mo ang mga anak ng Diyos. At sa pangalan ni Jesus, amin dinideklara, pinagdadaloy ang himala at kagalingan na sa pamagitan ng mga latay at sugat ni Kristo, kami pinagaling na. Kaya sa pangalan ni Jesus, we declare healing and deliverance right now. Dumaloy sa buhay ng iyong mga anak, O God. Ang mga nangihinay lalakas sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lord, i-restore mo maging ang kalusugan ng bawat isa. Lord, maging ang kalooban ng iyong mga anak. Lord, ayan mo, nigawan mo ang kapayapaan nagmumula sa iyo, sa puso't kaisipan ng iyong mga anak. Dahil ikaw ang aming prinsipe ng kapayapaan, O God. At sa pangalan ni Jesus, Lord, pagpalain mo ang trabaho, negosyo, kabuhayan ng bawat isa, Panginoon, na maging ang bawat hawakan, mahipo ng aming kamay. Patuloy mo itong pagpapalain dahil kami, Lord, tunay pinaburan mo na, pinagpala mo na. Lord, we are highly favored. Kami na mga nananalig sa iyo. Kaya ngayon pa lamang, O Diyos, inaangkin na namin ang dakilang bagay na ginawa mo na, ang kagalingan, ang himala, pinadaloy mo na sa bawat isa, ang kalakasan, ang kalusugan, O Diyos. Patuloy mo ng ginawad sa iyong mga anak. Patuloy mo rin kaming balutan na iyong banal na dugo't kapangyarihan. Lord, laban sa lahat ng mga viruses na nagkakalat sa aming kapaligiran. Dahil ang iyong banal na dugo, ang aming divine protection and covering, even by the power of the Holy Spirit that is within us, O God. Lord, salamat, O God. Salamat sa tagumpay, sa dakilang bagay na ginawa mo na sa buhay ng bawat isa. Kaya, O Diyos, sa iyo ang papuri, pasalamat, pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng nananalig na tinugon siya ng Diyos ay sumagot ng malakas na Amen. Praise God. Hallelujah. And God bless us all.
May lahat